speech ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Eto, medyo kunin natin. Ano ang masasabi nyo dito? Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at Ayan ng daw po. Siya daw po ay nakikiisa. Si VP Sara, no? Si VP Sara daw po ay nakikiisa sa kinakaharap ni Pastor Kibuloy, o doon sa, kumbaga, kailangan tamang proseso, no? Ang gagawin doon kay Pastor. Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Hindi naman po, Madam VP, no? Nagmumukhang guilty lang po dahil doon sa hindi pagsipot ni Pastor. Nagmumukhang guilty lang po kasi ang nangyayari po, nagiging isa lang po yung tinatanong. Binibigyan po ng tsansa si Pastor Kibuloy na ipaliwanag yung kanyang sarili doon sa Senado. No, mga kababayan, binibigyan sila ng tsansa pero ayaw nilang humarap. Hindi sila humaharap, mga kababayan. So, talagang one side yung maririnig ng taong bayan yun. Dahil paulit-ulit sila alias Rene at yung mga ibang mga ano tawag dito, humarap sa Senado yung matatanong eh. Ganun po yun. Pero, hindi yung Senado natin, hindi pagmumukain o hindi sinasabi na guilty na si Pastor Kibuloy. Madaming mga katanungan pero ayaw humarap ni Pastor. Kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami Saglit lang, Inday Sara. Wait lang po, BP. Nagkukubli. Siguro ang tinutukoy niya dito, yung nakasuot ng maskara. Eh, simpleng-simple lang po ang sagot dyan, mga kababayan. Hindi naman po ngayon lang may mga nagsuot ng mga mask o ng salamin o tinago yung kanilang itsura. Mga boss, nung sinaunang panahon pa din po, mga kababayan, talagang dyan sa Senado eh merong mga ganyan. Pagka, no, alam nilang delikado yung buhay nung tao. Pagka alam nilang delikado yung buhay nung nagrereklamo. No? Ay, lako po. sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na O yan. Eh di ba may mga violation din po ang SMNI, mga kababayan? Madami pong violation sila. isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verse Nako, eto na. Mateo chapter 5. Ika nga sa Mateo chapter 5, ano po, Inday? 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo. Bakit ganon? No? Sila BP yung sumasagot doon sa Senado, no? Although baya dito sa kumbaga ganito teleprompter galing dito. But si Pastor Kibuloy hindi humarap. Para mapatunayan na hindi paratang yung mga sinasabi o para mapasinungalingan yung mga sinasabi nila alias Rene, isa lang naman po ang ano dyan, solusyon dyan. Lumutang, no, si Pastor Kibuloy. Pero sabi nga po ng nakararami, hayaan mo na yan, Mark. Kung ayaw lumutang, eh, ang maganda daw po, no? Ang maganda daw po ay binuksan na, in-unsealed na po ng Estados Unidos yung kaso ni Pastor Kibuloy. O, biruin mo yon, iba pa po ang nakaupo. May kaso na po sa Estados Unidos.
si Pastor Kibuloy. May mga nagrereklamo na po kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. 2018 pa daw po. Oh, may kaso ng nakabinbin si Pastor Kibuloy, mga bossing. Kaso, ang tinatanong ng sambayanan, bakit 4 hanggang 6 na taon tumagal na hindi dinidinig yung kaso? O bakit daw binasura yung mga kaso? Kaya ngayon, si Justice Secretary Boying Remulla, mga kababayan, no? Ano po, ano tawag dito? Si Justice Secretary Boying Remulla, mga kababayan, hinihiling na ilipat sa Maynila yung kaso dahil nga, kumbaga, feeling nila na home court advantage yung kaso doon sa Davao eh. Ano sabi doon? Sabi ni Arlene Arellano, Mark Ramos, you're wrong na si Pastor nasa bansa. Mark, papunta sa Manila. Ramos, two-sided mga vlogger ni Bongbong. Nako po, alam namin yung istorya. Hindi ko naintindihan. Warrant of arrest kay Kibbs. Tuloy, nabigo, 8 pirma si Robin. Yan na nga po ang sinasabi natin. Ngayon pong araw yun mga kababayan Nilo Pascua. Si basketballista, Gasolina Girl ang female version ni Digo Monyo. O tuloy na natin to. Maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawa. Ayun. Nagbersikulo na si Inday Sara Duterte. At mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Yun nga po. Justice and the truth. Yun po ang gusto ng taong bayan. Diba? Tama po yun. Hustisya. Nagsisisigaw sila doon sa Nagsisisigaw sila doon. Pang-7 araw na ngayon, di ba? Tama po ba ako? Ngayon na po yung pang-7 araw nila doon sa Liwasang Bonifacio. Tama po ako? Pang-7 araw na, no? Ibig sabihin, last day na po nila. Ngayon. At pagkatapos po ngayong araw, mag-uuwian na po. Tama po ba ako, mga kababayan? Huling araw na nila. O yan, sabi ni Derblig, salamat, no? Huling araw na nila. O, last day na nga po. Ngayong araw. Tapos mag-uuwian na po ng mamaya yan. Ang tanong, anyari? Nagreklamo sila, galit na galit yung mga iba doon, no? Sabi, hindi man lang dumating yung mga mainstream media dito. Akala ko ba malakas ang SMNI, no? Ako, etong video na to, ilang akong i-post ito, mga kababayan. Bakit po? Kasi nung dati, miski pa po nung kampe, no? O miski pa po nung eleksyon, kapag po, no, gumamit ka ng video o yung pinlay mo, nireactionan mo yung video ng SMNI, kinaka-copyright po nila eh. Kaya sabi ko, ano ba to? Ipe-play ko ba to? O galing sa, galing doon sa, saan ba? SMNI po eh. Kinaka-copyright nila. Sabi ko, ang YouTube naman kumbaga meron silang pinahihintulutan na reactionan mo yung video, no? Na reactionan mo yung video, okay yon, legal yon, no? Pero ang SMNI, ayaw nila. Ako po, tanong nyo doon sa ibang mga vlogger, kapag ka sanabi, Boss Mark, pahiram ako nung nung nilive mo, yung binlog mo, no, gamitin kong reference, ganyan. Okay lang, magkakakampi tayo eh. 'Di ba?
Kumbaga, iisa ang pinaglalaban natin. Walang copyright dyan. Eh sila, miski kakampi mo na noon. Sabi ko, nanga-copyright sila. Isa na po yata si Direk Freddy ang nasampulan kung hindi ako nagkakamali po. No? Mga kababayan, sabay-sabay po tayo. Last day na po nila sa Liwasang Bonifacio. Ang tanong, anyari? Okay. Anyari? Okay na? BP, magpaalam ka na.